Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa DepEd PBB 2019 update. Huwag na nating patagalin pa. Tara, talakayin na natin. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro, no? Sa lahat ng mga kamaestro natin na nanonood dito sa ating channel at dito sa ating video for this day. Sa ipinalabas nga pong update mula sa PBB Secretariat ay ipinahayag nilang tapos nang ma-evaluate ang mga papeles o dokumento, no, ng DBM OPCCB, no? Kasi ito pong DBM OPCCB, sila po yung in charge sa pag-evaluate ng lahat po ng mga papeles o mga dokumento, no, ng lahat ng DepEd regional offices natin sa buong Pilipinas kung sila ba ay pumasa, no, at sila ay magiging eligible para sa PBB 2019. Okay, so tapos nang ma-evaluate, no, ng DBM OPCCB yung tatlong rehiyon, no, na kinabibilangan po ng NCR, DepEd NCR, CAR at saka ng Region 6. At ito po ay na-forward na nila sa DepEd regional offices, no, ng bawat rehiyon na yon, ng tatlong rehiyon na yon, para sa release ng SARO o yung Special Allotment Release Order. Alright. Ngayon po, marami nagtataka, no, lalo na po sa social media, o sa Facebook, no, maraming mga nagtatanong po ng mga kamaestro natin diyan, no, iba-iba po yung kanilang reaksyon, no. So syempre, karamihan po ay nagtataka kung bakit daw po mayroong napabilang na region, no, na kasama dito sa tatlong naunang in-evaluate ng DBM, samantalang sila daw po ay non-compliant, no. Base po dun sa mga nakaraang update po kasi ng PBB, meron tayong tatlong region na non-compliant, no. So, marami po ang nagtataka bakit yung isa doon sa tatlong yon ay napasama dito sa tatlong nauna, no. Dito sa tatlong nauna na na-evaluate na po ng ating DBM OPCCB at posibleng isa sila sa unang mabigyan po ng PBB 2019. So, wag na po nating patagalin pa, no. Ito po yung DepEd NCR, no. So, DepEd NCR po kasi ay non-compliant sila, no, sa base sa mga nakarang update, no. Pero dito naman sa bagong labas na update po ay kasama naman sila doon sa tatlong region na unang posibleng mabigyan ng PBB 2019. So susubukan po nating talakayin yan at sagutin natin, no, yung mga katanungan na yan. So to be fair po, hindi po ako taga DepEd NCR. Alright? So linawin ko po yan, baka kasi sabihin nyo pinagtatanggol ko ang DepEd NCR dahil si El Maestro ay taga DepEd NCR. So hindi po ako taga NCR, ako po ay taga DepEd Calabarzon, no. So lahat po tayo ay nangangarap at syempre matagal nating inaantayan, no, yung ating PBB 2019, no. Hindi yung puro lang tayo updates, no. So sana dumating na yung ating PBB 2019. But for the meantime, talakayin muna natin to, yung bakit nga ba napasama yung NCR samantalang sila ay non-compliant base po doon sa mga nakaraang update ng PBB. Alright. Ayan. So nakita niyo po siguro sa screen, ano? So ang sinasabi po kasing non-compliant ng NCR ay makikita po rito sa assessment ng AO25 Task Force. So kung maalala po ninyo, mayroong pinalabas na AO25 Task Force at nakalagay po doon yung status ng ating PBB, no, sa DepEd. Alright. So, dito po, non-compliance po ang NCR at iba pang region, no, kung makikita nyo dito sa ating screen. Kasama ang Region 1, 8,
at saka 9, no? Sa posting of indicative fiscal year 2020 APP non-CSE, no? So dito lamang po sila non-compliance kasi marami pong requirements yan eh. So hindi naman po ibig sabihin na lahat ng requirements, no, para sa PBB ay hindi na-submit ng DepEd NCR. So malinaw po 'yon na dito lamang po sila non-compliance. Okay? Ayan, nakalagay po dito posting of indicative fiscal year 2020 APP non-CSE. Ayan. So late submission po ang NCR noong October 1, 2019. Late submission po ang Region 1, July 31, 2019. Late submission po ang Region 8, May 23, 2019. At no submission naman po ang Region 9. So ito po yung kanilang non-compliance. Ano po? So malinaw po yon. Okay? So nang dahil po dito sa non-compliance na ito, no, ay sinasabi ng AO25 Task Force, okay, na ang DepEd NCR Region 1, 8, and 9, no, na siyang responsable for non-posting of the indicative fiscal year 2020 APP non-CSE ay magkakaroon po sila ng consequences. Alright. So magkakaroon po sila ng consequences dahil nga sa kanilang late submission ng or non-late posting ng indicative fiscal year 2020 APP non-CSE. No, at hindi po dito nakalagay na hindi sila mabibigyan ng PBB. Okay? So ang consequence po nila ay ano? Ito po nakalagay dito. No? Ayan. Based on the results of the validation, DepEd OSEC is eligible for the grant of fiscal year 2019 PBB. However, since the DepEd OSEC failed to meet the fiscal year 2019 APP non-CSE and EPA requirement, the following should be isolated in and excluded from fiscal year 2019 PBB ranking. Okay? At sino po ba yun? Ito, nakalagay dito, naka-indicate po, the units, persons from DepEd NCR and RO 1, 8, and 9 responsible for non-posting of the indicative fiscal year 2020 APP non-CSE. So, malinaw po dito nakalagay na selected lamang po, no? Selected personnel, no? So, sino po ba yon? Sila po yung mga responsible for non-posting of the indicative fiscal year 2020 APP. Okay? So, to be fair po, sana po nalinawan po ang lahat, no, na hindi naman po ibig sabihin na buong NCR na or buong DepEd NCR Region 1, 8, and 9 ang hindi makakatanggap ng PBB 2019. So, yung mga responsible lamang po for non-posting. So, ibig sabihin, malinaw po dito, malamang hindi po to teaching, no? Kasi tayo mga teacher naman, ang trabaho natin ay magturo trabaho. So, malinaw po yon na lahat ng teaching personnel, no, if not all, most of the teaching personnel from these regions will receive PBB 2019. Okay. So, yon. Ang naging non-compliance lamang po nila, ulitin ko, is yung non-posting ng indicative fiscal year. Okay. APP non-CSE. Alright. Okay. So, malinaw po na hindi ibig sabihin na sa non-compliance na yon ng NCR na hindi na sila nakapag-submit ng mga requirements, no, para sa PBB 2019, no? Alright. So, yon. Pero, kung tatanungin po ninyo, mga kamaestro, kung bakit nauna ang DepEd NCR, CAR, at Region 6 sa pag-evaluate ng DBM o PCCB sa kanilang mga dokumento para sa PBB 2019 ay hindi po natin yun masasagot, no? Siguro po, ang makakasagot na lamang po niyan ay ang opisina mismo ng DBM o PCCB dahil sila ang in charge sa evaluation. So, hindi na po natin masasagot yan na, kamaestro, el maestro, bakit ba silang nauna? No, bakit NCR, CAR, at Region 6 ang nauna? So, hindi na po natin masasagot yan. Alright. Pero, kung tatanungin niyo po ako, no, kung bakit napasama ang NCR samantalang sila po ay non-compliant, no, base doon sa mga nakaraang update, wala pong relasyon ang pagiging non-compliant nila doon sa isang document o requirements para sa PBB, no, para po natin questionin
kung bakit sila ang nauna dito sa posibleng mabigyan ng SARO o yung ating Special Allotment Release Order, no, sa kanilang PBB 2019. Alright. So, hopefully, nalinawan po kayo mga kamaestro. So, alam naman po natin na lahat tayo ay nangangarap, no, na makuha na natin yung ating PBB. At syempre, lahat tayo ay hindi sang-ayon na sobrang tagal na ibigay ang ating PBB. Dahil yung pong PBB ay para po yan sa atin, para yan sa DepEd, no, para sa lahat ng empleyado ng ating kagawaran, no. At least, dahil po dito sa update na to, nagkakaroon po ng linaw na may pag-usad po, no, na close to reality na matatanggap talaga natin ang ating PBB 2019. So, yun nga lang talaga, medyo late na talaga siya, or hindi lang medyo, super late na. Alright, pero be thankful pa rin po tayo, no, kasi malapit na po yan. Kasi ang proseso po kasi niyan, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na, ang mga DepEd offices, regional offices, magsasabit po sila ng mga mga dokumento, no, sa DBM, OPCCB, and then i-evaluate po yun ng DBM, OPCCB, and then after evaluation, kapag okay na, they're going to forward that to the DBM regional offices for SARO releasing, yung Special Allotment Release Order releasing. So, pag mayroon na pong SARO yan, no, mula sa DepEd Regional Office, ibig sabihin yan, malapit na po, ano, talagang malapit na sa realidad. And then, kapag may SARO na, ipo-forward na po yan sa DepEd Regional Offices. Alright. So, after the DepEd Regional Offices po, ipo-forward naman po nila yan sa SDO, yung mga Schools Division Offices. At no, kapag na-review na yan ng mga Schools Division Offices po, ayan, ipaprocess na po yan sa mga Government Servicing Bank natin para ipapasok na po sa ating payroll account, no, sa lahat ng DepEd personnel. Okay, so ganun po yung proseso na para ma-release yung ating PBB 2019. So let us pray na matanggap na natin yan, kasi deserve naman natin na matanggap talaga yung PBB 2019, kasi ngayon po ay 2021 na. Alright, so kung nagustuhan nyo po at nakatulong sa inyo ang ating video, no, please consider to subscribe to my channel po para mas maging updated po kayo. Salamat sa inyong panunood. Once again, Al Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!